Si Mateo ay nagtrabaho ng 2 trabaho upang suportahan ang pangarap ng kanyang asawa. Ngunit ang ginawa nito pagkatapos makamit ang lahat ay nagbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nakilala ni Mateo si Emily nang pareho silang bagsak na bagsak. Nag-share sila sa isang maliit na apartment. Si Emily ay may pangarap na maging matagumpay. Tuwing umaga, nagtatrabaho si Mateo sa isang bodega. Gabi-gabi, siya ay nagmamaneho na parang estranghero sa paligid ng lungsod para lang makayanan ni Emily na makagraduate sa school. Nang maramdaman niyang parang gusto na ni Emily sumuko sa pag-aaral, nanatili siyang gising at nagtitimpla ng kape para dito, kahit wala pa siyang tulog. Nang malapit na ang bayaran ng tuition, binenta ni Mateo ang kanyang gitara, ang tanging iniingatan niya mula pagkabata. Pansamantala lang, sabi niya kay Emily. Isang araw magiging sulit din ang lahat ng ito. At nakatapos nga si Emily. Nangunguna siya sa kanilang klase. Si Mateo ay nakatayo sa karamihan ng tao na pumapalakpak ng mas malakas kesa sa sinuman. Sa paniniwalang ang kanilang pakikibaka, sa wakas ay nagbunga. Natanggap si Emily sa isang prestihiyosong klinika sa ibang lungsod at walang pagdadalawang isip na sumunod si Mateo. Ngunit binago ng tagumpay ang mga bagay. Mas malawak na ang mundo ni Emily. Habang si Mateo ay nagpupumili na makahanap ng matatag na trabaho, ang mga late na gabi ay naging distansya. Nauwi sa katahimikan ang mga pag-uusap. Pagkatapos, isang gabi umupo si Emily sa kanyang tapat at sinabi ang mga salitang hindi niya inaasahan. Sa palagay ko ay naging magkaibang tao na tayo. Nadurog ang puso ni Mateo. Hindi, Emily. Sabay nating binuo ito. Sabi niya sa mahinang boses. Iniwasan ni Emily ang kanyang mga mata. Kailangan ko ng isang taong magmamatch sa kung nasaan ako ngayon. Pagkalipas ng 2 linggo, umalis si Emily. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay walang nagawa si Mateo. Lumipas ang mga buwan at nakaramdam siya ng kawalan. Hanggang isang gabi, ay nakita niya ang graduation photo nito. Sa likod ay may nakasulat si Emily. Para sa lalaking hindi sumuko sa akin. Tinitigan ito ni Mateo at napagtanto niya ang sakit. Ilang taon na siyang nagtitiwala dito, ngunit hindi sa kanyang sarili. Binago ng gabing iyon ang lahat. Nagsimula siyang mag-aral ng negosyo online. Paulit-ulit siyang nabigo, nawala ng pera, at nagsimulang muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya bumitiw. Lumipas ang mga taon. Nagtayo si Mateo ng isang matagumpay na kumpanya sa marketing. Uma-attend siya ng mga conference sa buong bansa. Isang gabi pagkatapos ng talumpati sa isang lugar, may lumapit sa kanya. Mukhang kinakabahan si Emily. Nagkamali ako. Mahina niyang sabi. Akala ko ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagsulong. Ngunit iniwan ko ang taong higit na naniniwala sa akin. Nanginginig ang boses niya. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tiningnan ito ni Mateo na walang galit. Hindi ako nagsisi na tinulungan kita. Malumanay niyang sabi. Pero sa wakas natutunan kong piliin ang sarili ko. Bulong niya ng maliwanag at lumakad palayo. Dahil kung minsan, ang pinakamalaking glow up ay hindi paghihiganti. It's becoming someone who no longer needs the person who walked away.